Daniel Padilla and Miss Kayla Estrada relationship gimmick nga lang ba? Ang lahat ng updates for today's video ay magbasa muna tayo ng ilan sa mga komento po ninyo sa ating comment section kasi may mga nag-comment dito. Sabi ni Miss Rema, Katniel ako ever since at hindi na magbabago yun. At isa ako sa milyon-milyon na naghahangad ng second chance of love para sa kanila. Kasi if that happens sa altar na punta siya, after niya mapunta, napakalakas ng name ni Kayla. Mula na naling kay DJ. Ilang series ba nagawa niya viral scandal? Si Lin lang incognito. Hindi naman nagmarka yung karakter niya. So, okay lang ng actingan. Sorry to say. Pero now, actually po ako tell you honestly, talagang nagagalingan ako umarte kay Miss Kayla Estrada. Sabi pa ni Miss Josepina Jones, may bahagi sa si OG Diaz sa kinita ni Kayla sa talent manager. Kampi ka kay OG at Kayla. Hindi ka neutral. Napansin ko rin na yung picture si Kayla at Daniel na edited, pinakita mo. Ang pangalan ni Kayla hindi well known kasi ang ganap niya sa mga serye ay supporting actress. Ayan, alam niyo po, may kanya-kanya kasi tayong taste. Maaaring hindi niyo po na-appreciate yung mga kung paano po umarte si Miss Kayla Estrada. Alam natin na kung pagkukumparahin natin si Catherine at Kayla, malayo na po talaga ang narating ni Miss Catherine. And hindi po sila, parang it's unfair na i-compare natin si Kayla kay Catherine kasi Catherine is Catherine, no? So, lahat po ng mga ginagawa at sinasabi natin dito, we are not, hindi tayo para kumampi kanino. Dahil isa lang naman po yung gusto natin dito is mapalitaw natin talaga kung ano yung katotohanan between them. But this time, meron po kasi mga kumakalat na news, no? Dito po patungkol kay Miss Kayla Estrada at saka kay Mr. Daniel Padilla. Kung matatandaan po ninyo, matapos nga po, no, na ilabas si Mr. OG Diaz sa kanya pong YouTube channel na parang mag-iisang buwan na po yung nakakaraanong nilabas niyan sa kanyang channel na talagang na po sila, na talagang dating na sila. At the same time, sinasabi din ni Mr. OG Diaz, base po sa kanyang reliable source na na daw mag-on. Kaya naman dito po sa isang app, no, dito po sa Reddit, meron po kasi tayong tinatawag na Reddit baka hindi po alam ng mga seniors to. Yung mga nagko-comment sa comment section, yan po yung mga kanilang sinasabi sa Reddit. Sabi dyan na namamataan nga daw, no, na nandito po sa isang place itong si Kayla Estrada at saka si Mr. Daniel Padilla, sabay po silang nagsustory. Sinasabi nila na magkapares daw ng plate, tapos meron daw nakakita na parang sinundo netong si Daniel Padilla si Miss Kayla Estrada, pero wala naman silang maipakitang mga resibo. Yun po kasi yung sinasabi ng ilan At the same time, parang nagpe-play around lang daw itong si Mr. Daniel Padilla towards Kayla Estrada. So, kung mapapansin po ninyo, 'di ba? Mula po nang nailabas yung chika o yung issue patungkol kay Kayla tsaka kay Mr. OG Diaz is wala naman talagang big parang revelations na nailalabas patungkol sa kanilang dalawa bukod po sa nakikita sila or spotted silang magkasama. Kasi ako kung talagang kung kasi uso ngayon sa showbiz ang taguan kapag magjowa yan, hindi yan magpapakita in public. Sisikretuhin nila yan. Pero sinasabi po ng ilan na maaari daw na ginagawa ito, no, ni Kayla tsaka ni Daniel Padilla kasi daw parang sabi ng mga netizen, ito raw ay isang malaking gimmick. Sabi nila, gimmick daw. Pero kung nakikita naman natin na masaya si Mr. Daniel Padilla sa bago niyang jowa, 'di ba? Ano ba naman tayo? Sino ba naman tayo paharahad lang ngayon? Although marami pa rin po talaga ang umaasa at nananalangin na sana nga one day ay magkabalikan si Daniel tsaka si Catherine. Kaso nga lang, syempre, wala tayo sa posisyon ni Daniel at ni Catherine para mag-decide para sa kanila. So, ang tanging gusto lang natin ngayon is ano ba talaga magpapasaya dito kay Daniel? Sino ba talaga yung dapat para sa kanya? At the same time, siya rin po ang mamimili. So, sinasabi ng ilan, pinopoint out po nila sa kanilang mga statements sa social media, sa X, sa Reddit na maaaring ito daw ay malaking gimmick lang dahil may niluluto di umano. So, hindi pa sure yun na proyekto para kay Daniel at kay Kayla. Parang pinagtatambal silang dalawa dahil may mas magandang plano ang ABS-CBN for Kayla at Daniel na hindi natin alam. Malay po ninyo, bigla silang bigyan ng malaking proyekto na silang dalawa ang bida. Kasi si Kayla po, sa mga ganap niya po kasi kung saan nabigyan niya ng justisya yung kanyang pagganap, parang pambida din naman talaga ang mga entry nitong si Kayla. At talagang masasabi mo na maraming mga showbiz critics ang nagsasabi na very intelligent ang isang Kayla Estrada. Kaya nabibigyan niya po ng hustisya yung kanya mga karakter. Kahit na sabihin natin that she's not the main character of that program, talagang ibinibigay niya yung best niya diba? Kasi siguro maaaring lumaki siya, nakikita niya yung mga magulang niya na lagi nasa camera, so nabibigyan din siya ng tips, diba? Nabibigyan siya ng parang, yun yung kanyang training ground. Habang growing up, nakikita niya yung mga parents niya na talagang nag-excel doon sa kanilang mga karera.
Pero right now is pagkatapos po ng announcement nitong si Mr. OG Diaz na talagang si Kayla na tsaka si Mr. Daniel Padilla, wala na po, hindi na po nasundan ng mga news, 'di ba? So wala na pong mga lumabas pang another news patungkol sa kanilang dalawa. So walang makapagsasabi kung ito ba ay talaga totoo or ginigimikan lang tayo ni Kayla tsaka ni Mr. Daniel, or talagang totoong magkaibigan sila, or nandun pa lang sila sinatawag na getting to know each other. Kasi parang ang bilis kasi ng pangyayari na hindi natin namamalayan na meron pala talaga silang mag-on na pala sila. Kasi yun ang pitch kasi ni Mr. OG Diaz 'di ba? So yun yung parang pinaniwalaan ng maraming mga tao. Pero sabi ko nga palagi sa mga vlogs ko, at the end of the day, kung si Mr. Daniel Padilla mismo at Kayla Estrada ang aamin sa publiko, sa kanila mismo manggagaling yung pag-amin, hindi po yung may mga source po sila, may mga kwentong ganito, nakita silang magkasama, 'di ba? Kasi ang lahat po yan ay puro espekulasyon lang. Hindi natin masasabi na ito yung katotohanan, not unless na si Mr. Daniel at Kayla Estrada ang umamin sa publiko. But for now, is masaya tayo sa napakagandang nangyayari ngayon kay Mr. Daniel. Talagang pinatunayan niya sa buong mundo na isa rin po siyang magaling na aktor, 'di ba? At talagang pinatunayan niya 'yon sa kanya pong last na serye na Incognito, no? Alam natin na 'yun po yung isa sa mga naging rason or naging nag-ugat ng lahat, na pinatunayan lang naman ni Daniel na kaya niya pong tumayo sa sarili niyang kaya niyang itayo yung kanyang karera even without the shadow of Miss Catherine Bernardo, na bagay na sinasabi ng ilang mga bashers ni Daniel Padilla. Kaya naman kahit po ganun yung mga nangyari, 'di ba? Dami pong binabato sa kanya mga chika, pero still natili pa rin namang mabuting tao pa rin si Daniel. Hindi naman po siya gumawa ng krimen, 'di ba? Kumbaga human being pa rin naman siya, and hindi rin naman masasabing perfecto si Daniel. Ganon din naman si Catherine. Maaaring may mga flaws at may mga hindi kagandahan din na talagang naganap sa kanilang relasyon, kaya nag-come up sila sa ganong desisyon. Kaso nga lang ngayon maraming nasaktan, 'di ba? And this time, let Mr. Daniel na maranasan niya naman yung totoong happiness, no? Kung sino man yung gusto niya makasama for the rest of his life. So kayo po, ano ang inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please TV! hello po sa lahat po ng mga nagmamahal kay Mr. Daniel Padilla. Aba, kung sino man po yung mga nakapanood na ng interview ni Daniel with Mr. MJ Felipe, no, dito po meron siyang minor na pag-amin na tinatawag, kasi tinanong po siya dito ni Mr. MJ ng tahasan kung may jowa na ba siya. Yun po ang tanong. At very abrupt yung tanong na ito, na talagang grabe po yung naging epekto nito sa mga netizen nung napanood siya. So, pero syempre bago yan, watching and trusting this channel, thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And this time, ito na, pag-usapan na natin to dahil trending po ito ngayon sa SOCMED at naging hot topic po ito ngayon sa Reddit, no, na talagang social media platform kung saan karamihan sa mga tao dito talagang ang gaganda ng kanilang mga point of view with regards sa mga isyong ito. Panoorin natin. Sabi ni MJ, may jowa ka na ba? Okay, ulitin ulit. Yun yung pinaka Sinikilig. Naiintindihan natin siya. Okay. Yun. Sabi ni Mr. Daniel Padilla dito, ayaw niyang maging showbiz. Yung kung ano, hindi man niya tahasang sinabi na he's into relationship, 'di ba? Or talagang magjowa na sila ni Kayla Estrada. Wala siyang ganung sinabi, ha. Wala siyang directly na sinabi. Indirectly, na inamin niya sa publiko na kung ano man yung meron sila or ano man yung meron, ayaw niyang maging showbiz yun. Kasi pag sinabing showbiz, talagang kailangan lantaran lahat ng ginagawa nila. Kailangan every now and then nagre-report
sila sa publiko kung ano na ba yung relationship nila, kung saan sila nagpunta, kung okay ba sila, kung nagkatampuan sila. Kasi ganun yung nangyari sa past relationship niya for 11 years, diba? Parang every now and then, lahat ng mga ginagawa nila, lahat ng mga ganap sa buhay nila, alam ng tao. And this time, parang natuto na rin si Daniel, ano? Oo nga naman, just in case na hindi magtagumpay yung kanilang relationship, at least, walang, ba't may ilaw? Ayun, may ilaw. At least, wala pong parang sisihan na magaganap. Kasi parang natuto na din siya dun sa kanyang past relationship. May mga times kasi, parang siya po yung naipit ng todo. Siya yung nasisi. Kasi, ganyan talaga ang ganyan talaga kapag, nyari nasa showbiz ka, diba? Parang, kapag nagkaroon ng hiwalayan, ang laging sinisisi, yung lalaki. Diba? Yung parang, sa kanya lahat yung sisi ng hiwalayan. Pero minsan kasi 'di ba kapag may conflict, sabi nga ng kasabihan, it takes two to tango, 'di ba? So hindi laging isa lang yung laging may kasalanan, maaring pareha silang may pagkukulang. Sabi po ng mga nag-comment dito sa Reddit, okay na din to, wag muna sila umamin. Gusto ko kung meron si Kayla ngayon, sunod-sunod ang projects. Ayan. So okay na din daw yun na hindi sila umamin sa publiko na very deserved ni Kayla. Tama naman siya lalo na pag may mga fans pa rin ang iba siniship. Makukuyog lang si Kayla if magsabi sila ng status ng relationship nila. Very true. Alam mo, hindi pa man po umaamin sila sa publiko, yung tahasan talagang pag-amin, pero kinukuyog na nga si Kayla Meron na nga pong parang kino-compare na nga po si Kayla Estrada tsaka si Catherine Bernardo, diba? So, ang dami ng comparison nagaganap. So, ang ginagawa po ni Mr. Daniel Padilla, pinoprotektahan niya lang po kung sino po yung babae na nalilink sa pangalan niya. Pero base po dun sa sinabi niya na ayaw niya muna na mahaluan ng showbiz, no? Tapos sabi pa ng isang comment, pero maging aminado tayo, iba ang glow nilang dalawa ngayon. Napanood ko yung press ko ni Kayla, parang living doll ganda. Ayan, maganda naman talaga si Kayla Estrada, napaka-sexy pa. Ngayon nga, kinukuyog na si Kayla ng mga fans ng ex. Kung makalait, akala mo walang kalait-lait sa isa. So yun yung pangit, diba? Parang pinagko-compare niyo si Catherine tsaka si Kayla. Well, in fact, kung tutuusin, magkaiba po sila ng personality, magkaiba sila ng ganda, at maaaring may mga imperfections po sila, pero they are both beautiful and intelligent. At pangit po yun na ikukumpara niyo siya tapos magsasalita kayo ng hindi magagandang salita. Paano kung dumating din yung time? Diba? Hindi naman sa hinihingi natin na hindi naging successful yung relationship ni Kayla at saka ni Daniel. Paano yun? Nakapagsalita na kayo ng hindi maganda kay Catherine. Tapos nakapagsalita rin kayo ng hindi maganda kay Kayla. Yun yung ilan sa mga sinasabi natin na parang ayaw ni Daniel Padilla na magyari yun. Si Kayla, sabi niya, bumoboses against sa corrupt, pero si Catherine hanggang ngayon tahimik lang. So yun pa rin po yung issue kay Catherine, na parang sobrang tahimik niya doon po sa issue ng korupsyon. And then ito pa, private but not secret at gusto nila. At kay MJ pa talaga siya nasabi na wag na muna kami kulitin. O ano po yung term na yung wag na muna niyo kaming kulitin, which means sinasama niya si Kayla doon po sa usapin na to, 'di ba? Na si Kayla ay nakakaranas din na parang tinatanong ng todo. Tapos sabi niya, halatang may cut sa sinabi, siguro private sinabi. Sabi niya, love that for them. Sa totoo lang, ngayon pa lang ang dami na rin shippers nila Kayla at Daniel. Other than bashing from Catherine, toxic sa showbiz yung shippers, na akala mo pag-aari ka nila kung maka-demand. Mas okay na yung walang post sa social media, walang pag-amin, walang pressure from the fans, which is true. Yun po yung isa sa pinaka dahilan kung bakit mas gusto munang privado ni Daniel yung kanyang relationship with Kayla. And sabi pa, true, mas genuine, gulatin na lang sana tayo ng kasalan. Nakabuti din na parang very mature na silang dalawa nung magkakilala. Masabi natin na hindi na to dala ng pressure sa show business. Ayan. Both of them are glowing for some reason. Seems like DJ is more free-spirited than before. Tapos sabi, notice it too, parang sobrang gaan ang aura nila both. I saw his video dancing while laughing. It seems like he found his comfort with Kayla. Ayan, so marami na rin talaga yung nagmamahal sa Kainiel. Layo-layo na naging trajectory niya kay Germs Reed. Germs Reed, yung isa naging laughing stock. Ito si DJ Tumino so far. Hopefully magtuloy-tuloy at may character development talaga sana. Kayla is attached, sa totoo lang. Very classy, glad na nagkakilala sila na mature na si DJ. Ayan.
Sana si Enrique bumalik na din. Kev sa Charlie Kirk, apologies, lol. So yun po yung usap-usapan sa Sokmed. Pero yun nga, let's be happy for Daniel Padilla. Kita naman natin sa mga fest niya at sa mga aura niya how happy he is. So let's support Kayla Estrada and Daniel Padilla at all. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!